Kayo'y nanonood sa DZSB, ang himpilan ng katotohanan at paglilingkod. Saan napunta ang dangal ng mga bituin sa watawat nagduruga? Puso'y umiiyak habang lumulubog ang Pilipino. Di na kami pipikit sa bulag na sistema. Kada boto, kada luha may halagang problema. Bayan kong ape, ginawang negosyo. Bawat piso may kasamang konsensya sa ibinulsa ninyo. Nakadinig kami buwaya, huwag kang kampante. Bayan na tahimik na yung mag-aalam ng galit. Ang dugo ng bayan di mo na kayang lunukin. Sa liwanag ng masa, ikaw ang malulunod din. Sa katahimikan maririnig ang sigaw ng bawat gutom at pagod. Buhay ay nagfiesta sa pawis ng taong bayan. Isang magandang araw, Pilipinas, at syempre sa lahat ng ating mga kababayan natin all over the world. At syempre, welcome po sa programang Point of View. At kasama niyo pa rin ang inyong lingkod, RJ Alakdan Salgado. Ayan, kamusta po ang inyong naging work week? Ayan, araw po ng Huwebes ngayon. Bukas, malamang. Hindi ko alam kung holiday sa buong Pilipinas, pero sa Calamba sigurado holiday dahil ipagdiriwang ang birth anniversary, ang kapanganakan ng ating pambansang bayani na si Gat Jose Rizal. Very Kalambayan ang sariling atin, ika nga. Siyempre, meron tayo. Dami tayong mga pag-uusapan ngayong araw na to, ngayong ating broadcast. At yan, dun sa mga maagang nag-tune in, yan, alas 4 na ng hapon, tapos na ng break time. Pero anyway, pwede namang mag-headphone or earphone, kaya yung wireless o Bluetooth earphone. Siyempre naman yan habang nasa work. At siyempre, yan, sa ating mga kaibigan dyan, ating mga kasama, yan, sila Kuya Noni, mga Magahis, at si Hazel Toledo ng Pakil, Laguna. Yan, magandang araw sa inyo. Kamusta ang ano ba yung nandyan na dam? Yan. Hindi maangkat dam yan. Anyway. Ito hanggang dam. Natayan. Yan. Tuloy-tuloy pa rin ba ang pagprotesta para nawagan ng pansin ng mga residente dyan hinggil sa environment protection. Siyempre, bago tayo lumawig, belated happy birthday sa ating kaibigan na si Modi Morales. Nag-birthday siya ng linggo. Sad to say, hindi tayo nakapunta. So, naging busy tayo. Sabihin nila, linggo-linggo busy. Anyway, yan. Ngayon, meron tayong pangunahing pag-uusapan. Ating unang-unang isyong tatalakayin. Medyo mainit-init to. Yan, nagbabaga pa nga yata. Yan sa lalawigan ng Laguna. Eto, introhan muna natin. Pautang naman, pautang
Itong pinag-uusapan ngayon, siguro marahil karamihan, siguro nasa 85 to 90% ng mga Lagunense ay hindi nakakaalam sa isyung to. Yan. At mangungutang na naman ang ating provincial government ng halagang 1 billion yata o 2 billion para sa pagpapatayo ng isang mega clinic plus yung mga siguro mga medical supplies o medical equipments ito gagamitin. At nagkaroon ng special session, nagpatawag ng special session. Diba? Ginaya pa si si BBM. Minsan nakakatakot yung mga special session na yan. May mga kung ano-anong mga masabi kong questionabling mga usapin, panukala na nais ipapasa. Lalo-lalo na itong gobernadora ng Laguna. Balak yatang tularan yung dating gobernador. Hindi si Ramil Hernandez. Si ER, yung napatalsik, yung napaalis, napalayas, gobernador ng Laguna dahil sa kung ano-anong mga questionabling bagay. So, yun nga ang usapin. Halos hindi nalalaman, hindi alam ng mga Lagunense na meron palang binabalak na umutang na naman. Yan. Kung matatandaan, si ex-governor E.R. Ejercito noon ay umutang din. Actually, nilabanan ng sanggunian yan. Pero, ko alam kung ano nangyari noon. Natuloy yun. Natuloy yung pag-utang na yun. At, etong past administration ni past Governor Ramil Hernandez ang nagbayad tutusin sa loob ng 10 years. Si Governor Ramil ang namahala sa pagbabayad. Hindi naman pera niya, actually. Siyempre, pera ng kaba ng bayan o ng Kapitolyo. Yan. Excuse me po. Yan. At we are all glad to say na nung siya'y natapos ng termino, walang utang na naiwan, nabayaran yung inutang na bilyones na yun. Bilyones hindi milyones, bilyones ang inutang nun. At binayaran niya unti-unti sa pamamagitan ng masinop na pamamahala ni Governor Ramil. Tapos ngayon, eto na naman, kung kailan wala na tayong utang at meron tayong may pondong 1.25 billion na nakalaan para sa mga special projects, tila yata, ubos na ba ang kaban ng bayan ng Laguna? Kailangan na brasuhin ng ang nakalagay doon priority. Para bang nagmamadali, ASAP, kailangan ng aprubahan ng sanggunian ang uutangin 1 billion yata, 2 billion. Yeah. Kung tutusin, sino ba magsasuffer? Unang-una, saan ba kukunin yung pambayad? Noong panahon ni Governor Ramil, nasa 9% mahigit yata, 9% ang interest. Kada taon yun. Ngayon, hindi natin alam kung magkano ang interest ngayon.
ngayong panahon na to, nagtaas ba. Pero, saan kukunin? Siyempre, pagkukuhanan yan, yung pondo na nasa Kapitolyo taon-taon. Ano epekto nun? Mababawasan yung mga panggastos dapat para sa iba pang proyekto o ibang pangangailangan. Yung mga ibang pantulong sa tao, mababawasan. Dahil may pinabayaran tayong utang eh. Ano ang gagawin dito? Papatayo raw ng mega clinic. Just imagine, mga Kalagunense, pagpapatayo ng mega clinic doon pa sa sports complex sa Santa Rosa, sa Santa Cruz. So paano naman yung mga taga First District? Pag mula San Pedro hanggang sabihin na natin hanggang Bae, pupunta pa sa mega clinic para magpatingin. Alam kung tutuusin, kanya nga meron tayong mga district hospitals para ang serbisyong medikal ay mas napapalapit sa taong bayan. Tapos lalagyan mo ng mega clinic sa napakalayong lugar. Aba, parang hindi parang hindi appropriate. Masabi lang, ika nga, may pa-mega pa. Hindi naman siguro mega star yan. Ayun, siguro maunawaan ng mga Lagunense, kung uutang ng ganong kalaki, paayos na lang yung mga district hospitals. Dagdagan ng mga pasilidad kung kailangan o dagdagan yung mga equipments, dagdagan ng gamot. Hindi yung para sa labas pa ng hospital nabili ng gamot. Wala nang pera yung pasyente. Magagastusin nyo pa. Tapos yung mga espesyalista, mga doktor. Balita natin bibihirang hindi permihan na nandyan ang doktor, hindi available sa bawat oras. Kaya nga when time is available lang, dapat doon yung utangin para mas maramdaman yung sinasabing solusyon sa health services. Pagtuunan nyo ng pansin yung mga district hospitals, hindi yung kung ano-ano yung intindi nyo, mega clinic, ubod pa ng layo. Hindi naman hospital. Clinic. Kaya pagkaintindi natin sa isang clinic, pansamantala. Ika nga, parang pangpaunang lunas lang. Emergency. Pero hindi yung mga panggrabing emergency. Pag kailangan na i-confine, saan mo dadalhin? Pagkagaling sa clinic, saan nyo dadalhin? Sa hospital ng lalawigan? O ibabalik nyo dun sa district hospital kung saan siya nanggaling? Yun ang yun ang tanong. Maganda sana, pero sablay. Etong gobernador na to, hindi yata nag-iisip kung ano magustuhan. Ewan ko, kung pang-epal lang ba. Maganda sana, kaso isipin nyo, is it worthwhile? Mas makakatulong ba to? Mega clinic ka pa. 2 bilyon ang uutangin. Ilang taon babayaran na naman ng Laguna yan? Ilang taon na naman magtitiis ang mga Lagunense na nababawasan ang dapat mapakinabang? Naisip ba yan ng mga magagaling na nasa paligid o nasa likod ng governor na yan? Tapos nagpatawag ng special session sa Sangguniang Panlalawigan. Doon sa mga bukal, nananawagan po marami. Aba, mag-isip muna kayo bago kayo mag-approve ng sinasabing pag-utang na yan. Hindi porket kaalyado nyo, kapartido nyo, ay hindi nyo naiisipin yung pagdadaanan panahon na ang magsasakripisyo dyan, yung mga Lagunense, yung mga tao,
mga botante na umaasa sa inyo. Yung nagtitiwala sa inyo. Pag-aralan nyo muna yan bago aprubahan yung 2 billion na uutangin na yan. Hindi masamang umutang. Hindi naman natin pinagbabawalan umutang. Basta yung paglalaanan, yung paglalagyan ng nasabing utangin, may pangmatagalang benepisyo na mararanasan ang mamamayan. Hindi, lalagyan mo ng clinic, napakalayo sa 1st District, 2nd District ng Laguna. Sino makikinabang dyan? Yung mga taga 4th District. Buti naman. Yung taga 3rd District, ilan dyan, ilang lungsod o bayan dyan na makakapakinabang? Okay yan. Dahil may maiksing daan dyan na, ika nga, papunta sa Santa Cruz. Pero paano naman yung mga taga San Pedro hanggang Bae? Napag-isipan nyo ba yon? May magpapatingin, dadalhin sa clinic, titingnan, bibigyan ng paunang lunas. Pagkatapos nun, sasabihin, kailangan i-confine. Saan nyo ilalagay? Ibabalik nyo, papabalik nyo sa district hospital na nasa San Pedro. O yung nandito sa JP Rizal Hospital. O dito sa May Bae. Nakita nyo yung abalang ganon, imbis na dun na lang sila dumiretso, dun sa ipapaayos na hospital, district hospital, di mas malapit, hindi na kailangan magpabalik-balik pa o magpalaga-lagari. Naisip nyo ba yon? Inasabi ko nga, hindi ako kumukontra sa health advocacy o health projects na yan. Maganda yan. Dangan nga lang, ay Diyos mio naman, pag-isipan ng mabuti, lalo na yung ang sanggunian na pinangungunahan ni Vice Governor Attorney J.M. Carait. Bago mo ipokpok, excuse me ulit. Bago nyo ipokpok ang approval ng sinasabing uutangin ng Kapitolyo, pag-aralan mabuti, busisiin nyo. Ngayon, dun sa mga bukal na may tapang na tumayo upang maglabas ng kanilang manifestations, paglalatag, pag-aanhin ng mga paliwanag kung bakit mapanganib yung pagputang na yan, o questionin kung saan mapapalagay yung utangin, tumayo kayo, tumindik kayo. Hindi yung tatahimik lang kayo, magsasawalang kibo. Aba, oo nga, at hindi nyo pera ang gagamitin sa pagbabayad. Hindi rin maapektuhan ang mga honorariums ninyo dahil nakafix na yan. Kahit 10 bilyon pa utangin ng Kapitolyo, hindi maapektuhan yung mga sweldo nyo. Ang isipin nyo, yung ipambabayad taon-taon na sana mailaan sa iba pang mas pakinabang na bagay. Yun ang dapat nating isipin. Hindi yung may magpapalabas pa dyan. 100% na suportado ng mamamayan ang nasabing pag-utang para sa mega clinic. Ayan ang hirap Nauuso media hyping Kaletsehan. Nulit ko, kaletsehan. Yung mga media hyping. Parang na rin kayong mainstream Masyado nung hina-hype yung mga exaggerated ang mga naratibo. Sasabihin, 2 milyon na likes yung mega clinic. Galing. Pakita nga. Ipakita mo. Pakita nyo yung 2 milyon na likes na yun. Patunayan nyo na karamihan sa mga Lagunense ay payag sa pag-utang at pagsuporta sa sinasabing mega clinic.
Sinasabi niyo, pero ang totoo, tara, sasamahan ko kayo. Mag-ikot tayo. Ipaliwanag natin ang pros and cons ng sinasabing mega clinic at yung pagputang na yan. Ipaliwanag natin sa mga Lagunense. Saka nyo sabihin na karamihan sa mga Lagunense ay sumusuporta sa sinasabing programa. Hindi ko masisisi itong mga kabaro natin. Tutusin nga. Kaya minsan nakakapikon, nakakasakit ng kalooban pag sinasabihan tayong mga media nito ni Banat Bay, si Banat Bay, sinasabihan tayong bayaran, mga prostitutes. Dahil sa mga katulad ninyo, na kung maglabas ng mga naratibo, ng mga balita na masyadong exaggerated, na malayo sa katotohanan. Ang sa akin, samahan ko kayo. Personal. Mag-live tayo. Magtanong tayo dyan. Magpaliwanag muna tayo kung ano yung utangin na yan at kung ano yung proyektong mega clinic niya. Yung pros and cons. Hindi yung puro pro. Hindi rin puro cons. Ibig sabihin, hindi yung puro magaganda na may dudulot. Samahan rin natin ng pag-analisa ng long time effect o yung problema. Saka natin tanungin, gusto ba nila? Sang-ayon ba sila? Isa nakakasakit ng kalooban kapag nasasabihan tayo minsan ni Banat Bay, bayaran. Pero tulad ng sinasabi ko, kung hindi naman totoo, ba't tayo masasaktan? Kung hindi naman tayo nababayaran para pagtakpan ng mali, para magsulong ng kasinungalingan, para bulagin ang mamamayan, ba't tayo masasaktan? Pagkos kahit kabaro ko, babanggain ko kung mali. Kahit kabaro ko sa media, o kontrahin ko kung nakikita ko sablay. Walang problema naman sa atin eh. Kalakaran na yan. Hindi tayo sasabihin na dapat hindi tayo bias, dapat balanse. Bias tayo. Andaan yan. Yan ang totoo. May pinapanigan tayo. Pero ito, tatandaan niya palagi mga kabaro. Pumanig tayo sa tama at wasto. Pumanig tayo yung sa mga tao o sa mga politiko na nagsisilbi para sa taong bayan, sa kapakanan nila. Hindi yung kapag alam na nating mali, dahil may pakinabang tayo, may allowances tayo, sige na, wala tayong pakialam. Isusulong natin yung mga naratibong nais ipatupad o ipalabas ng mga pinapikinabangan natin. Eto, marami magre-react ng mga kabaro. Huwag na kayo maghugas kamay. Huwag na kayo magmalinis. Mga hipokrito kayo eh. Sa totoo lang, ang tawag doon PR works. Pero sana, kung PR works lang din naman, ay doon tayo sa panig ng mas nakakatulong sa taong bayan. Pero niyan, media hyping na naman. Sa amin yung mga pinapalabas sa balita tungkol sa magandang effect ng mega clinic. Kailangan ng, kumbaga, ginajustify nyo yung pag-utang ng halos 2 bilyon o 1 bilyon. Eh, sino maapektuhan? Kayo, mga kabaro ko, naisip nyo ba yon? Naisip nyo ba ang epekto nun? Doon sa mga kabaro ko ng mga taga First District, naisip nyo yun? May mega clinic nga. Ang ganda. Siguro, kompleto ang ano niya. May mega clinic. Nasa Santa Cruz. Mga kabaro ko naman, nasa San Pedro.
O dyan sa First District, tatakbo pa kayo ng Santa Cruz dyan sa mega clinic na yan? Sipin nyo. Yung tanong ko, sagutin nyo lang. Yun ang sinasabi natin, tayong mga media, dapat ika nga, balanse, pero kung meron tayong papanigan, doon tayo sa panig ng katotohanan at sa kapakanan ng taong bayan. Hindi dyan sa nagpapabigay ng allowance o PR. Yan na lagi nating tatandaan, mga iliw na kabaro. Yeah. Siguro, habang bigyan muna natin ng ilang sandali na tayo break lang. Siguro mga ilang segundo o isang minuto. Magbabalik ang point of view. Saan napunta ang dangal ng mga bituin sa watawat nagduruga? Puso'y umiiyak habang lumulubog ang Pilipino. Di na kami pipikit sa bulag na sistema. Kada boto, kada luha may halagang problema. Bayan kong ape, ginawang negosyo. Bawat piso may kasamang konsensya sa ibinulsa ninyo. Nakatinig kami buwaya, huwag kang kampante. Bayan na tahimik na yung mag-aalab ng galit. Ang dugo ng bayan di mo na kayang lunukin. Sa liwanag ng masa, ikaw ang malulunod eh. Sa katahimikan maririnig ang sigaw ng bawat gutom at pagod. Buhay ay nagfiesta sa pawis ng taong Okay, welcome back sa ating programang Point of View. At siyempre, ito pa rin ang inyong lingkod, RJ Alacdan Salgado. Yan, tapusin na natin yung usapin tungkol sa utang. Ayan. Basta doon sa ating mga Kalagunense, yan. Magtanong-tanong po kayo. Alamin nyo yung punot dulo dyan sa utangin na yan. At yung mga pangmatagalang epekto ito para sa atin. Ako naman tayo sa lungsod ng Muntinlupa. Ayan, ang dami natin mga sumpong na natatanggap. Ewan ko ba naman dito kay Mayor Rafi Piason. Mayor, ba talaga? Namo-monitor mo ba ang mga ginagawa ng mga kawani mo o yung sa mga barangay dyan sa Muntinlupa? Parang kung nagkakagaguhan dun sa Mayor ay may isang araw makatok ko yung pintuan nyo para tayo magkausap at mailatag sa inyo yung mga sumbong ng mga constituents nyo, constituents nyo itong mga dumadaing. At hindi lang doon ordinaryong constituents, mga kasama sa PWD dito, yung mga persons with disability. Aba, mahiya-hiya naman kayo, Mayor. Pati ba naman yung mga PWD, may mga pinagdadaanan ng dadagdagan pa ng mga kawani mo, ng mga barangay officials o yung mga workers. Una-una, yung persons with disability na opisina, PIDAW ba yun? Pinapahirapan yung mga nag-aasikaso ng kanilang kailangan, mga ITs. Yung mga kung anong coordination na kailangan sa kanila, pinagtatawanan pa raw, pinabaliwala. Mayor Piason, panawagan. Ano bang klaseng
pamumuno ang ginagawa nyo dyan sa Muntinlupa. Diba? Alalahanin nyo, modern age na ngayon. Isinasampa na sa social media yung hinaing, mga karaingan ng mamamayan. Hindi ka pa ng mga dating panahon na masasabi nyo, bulag kayo sa mga karaingan dahil wala kayo nababasa. Maasa lang kayo sa inyong mga tauhan, mga yes man. O boss, mayor, okay doon. Okay ang mga tao doon. Walang problema. Oo, pwede yun, nakakalusot. Pero ngayon, may social media na, basa-basa naman. Kahit pa paano, para nalalaman nyo yung nagiging problema dyan sa lungsod nyo. Lalo na doon sa opisina ng persons with disability. Tapos meron pa raw nagaganap dyan, pamimigay daw ng bigas para sa mga PWD. Nagiging selective ang pagbibigay ng bigas. Magkapit-bahay lang, parehong PWD, tapos yung isa binigyan, yung isa hindi. Dapat ba yun? Sa mga namamahala dyan sa bawat barangay dyan, ano yan? Para bang tukuyin nyo ba kung sino yung sumuporta sa kapitan nyo at yung hindi? At yung hindi sumuporta sa kapitan nyo, hindi nyo bibigyan ng equal na pakinabang. Nawagan kayo yung mga yun mahimo kaya itong mga to magsampa ng demanda sa ng reklamo sa DILG. Tingnan natin kung anong mangyayari dito sa mga to. Yan. Tapos meron pang isa na nag-message ngayon. Yung isang nag-message ngayon patungkol naman doon sa road clearing. Yan, maayos na programa yung road clearing para mawala yung mga sagabal sa mga tabing karsada. Pero mukhang nagiging selective. Mayor Biason, tinatawagan kita ng pansin. Ano bang nangyayari dyan sa mga barangay mo, yung mga barangay officials, mga kawani ng barangay, namimili raw yata ng mga i-clearing. Kapag ka may kamag-anak sa barangay o mismong nasa barangay nagtatrabaho, okay lang na merong mga nakausli-usli dyan sa mga sidewalk o pathway. Pero kapag ordinaryo, mantakin mo, pati ultimo yata yung kulungan ng ibon, gustong pag-interesan. Anong klase yan? And sabi nga, nung nagre-reklamo, oras na makakuha siya may nakakuha ng video, mapapakita paanong inasal na itong mga, sino bang gumagawa nito? Barangay at saka kasama ba yung Public Order and Safety Office ng mga kawani o Engineering Office, sila ba ang mga nag-clearing? Sabi nga natin, maganda yung programa, maganda yung yan. Pero kung meron naman malalabag na karapatan ng mamamayan or nagiging selective ang pagpapatupad ng programa, naman, kailangan natin bigyan ng pansin yan. Yung maglalabas ng kautusan o ng programa patungkol sa kalinisan, kaayusan, dapat pantay-pantay kasi hoda yan nagtatrabaho sa barangay, kailangan pantay. Kung yan merong nakausling kagamitan dyan sa pathway, dapat alisin din. Hindi porket nasa barangay kayo, exempted na kayo. Tigas ng mukha ninyo. Ito lang. Mayor, hindi ko naman sinasabing kayo matigas ang mukha. Yung mga kawani nyo ng pamahalaan, mga iba't ibang departamento dyan, baka may mga tiwali, yun yung mga makakapal ang mukha. Yung mga nasa barangay, hindi naman natin sinasabi yung makapal ang mukha, yung kapitan, tayo mga kawani. Kapal ng mukha nyo. Ganyan, nagiging selective ang pagpapatupad ng batas. Kaya ang daming nagiging reklamo
Wag naman kayo tumulad doon kay Tulpong. Doon kay Tulpong. Si Mr. Bentalo. Kayong mga nasa nagpapatupad ng mga batas, ordinansa, mga programa, wala tayong Bentalo. Sasabihin na ba, pwede naman baliin ang batas. Baliin ko kaya mukha nun, no? Ayun lang ulit, Mayor Rafi Biason ng Muntinlupa City. Sana magbasa-basa kayo ng mga komento siguro ng mga hinaing ng inyong mga constituents, nang maaksyonan ninyo, maitama ninyo ang pamamalakad dyan sa inyong lungsod. Mahirap naman yung bulag kayo o bingi, hindi natin alam kung bingi, maaari bulag. Hindi dapat kayo maging bingi doon sa mga hinaing ng mamayan dyan sa inyong lungsod. Doon naman sa mga bawat kapitan ng bawat barangay dyan sa Muntinlupa, hindi naman siguro kayo kasing powerful naman ni Bentalo. Isaayos niyo po ang mga sinasagawa ninyong mga programa dyan sa bawat barangay. Lalo na panawagan ang mga naapektuhan dito, yung mga PW, yung mga persons with disability. May mga dinadalang karamdaman na nga, iimbiernahin nyo pa. Yan ba ang tamang public service? Mayor Biason, tama ba yun? Ako'y sagutin nyo, kayo mag-comment. Mag-komento kayo dito sa aking programa. Hindi, kung tama ba yun? Na kaya nga, yung mga persons with disability, madadagdagan pa ang kanilang kaimbiernahan, kanilang pasakit dahil dyan sa mga kawaning tiwali, mga kawaning makapalang mukha. Mga barangay officials, o barangay kawani, titigas din ang mukha. Sana naman, ma-actionan po ninyo to. Patawag kayo ng meeting ng mga department heads nyo o magpatawag kayo ng kahit hindi empleyado ng inyong city hall, gawin yung intel para malaman ninyo kung ano yung totoo. Sabihin nyo, mga bogus lang yung mga nagsusumbong. Huwag niya magpadala ng mga yung hindi tiga dyan sa Muntinlupa, pabayaan mo sila ang maniktik. Tingnan nila ang mga ginagawa dyan, mga kawani ng pamahalaan lungsod ng Muntinlupa, pati ito sa mga bawat barangay, para nalalaman niyo. So, sana naman, Mayor Biason na magawa ng aksyon to. Yan. Maraming salamat sa inyo, mga viewers natin, at dumating na naman tayo sa nalalapit na naman na oras ng ating pamamaalam at it's been another episode. Ito, may nagpahabol. Nagpahabol. Pahabol ng sumbong. Etong ewan ko kung alias to, Emerson Rojas. May paihi dyan sa Batangas. Sabi ko ulit, ang tigas ng mukha mo. Hindi ka natigil. Tingnan natin. Dudulog tayo kay Regional Director Police Brigadier General Hansel Marantal ng Calabarzon PNP. Idudulog natin yan na kung ikaw ay hindi mapatigil dahil hindi malaman kung ubod ang tigas ng mukha mo, yan natin yung galing mo, pati yung COP, yung Chief of Police na makakasakop dyan sa
inyong lugar kung saan may paihi ka, patatanggal din po natin yan. Yan. Dahil yun naman ang direktiba ni General Marantan. Ipapatigil at medyo baka pag sinama-sama, patatanggal yung hepe, damay pati yung PD. Yan. So mandamay pa ng iba, tuloy mo yung tigas ng mukha mo, yung ano mo, at ituloy mo yung pagpapatakbo mo ng pailit yan sa Batangas. Tutusin dapat nga bayad ka ng tax. Totoo lang, dapat nagbabayad ka ng tax kung ikaw nagne-negosyo ng ganyan produktong petrolyo, yung nanlalamang ka. Nawagan kay Calabarzon PNP Regional Director Police Brigadier General Hansel Marantan. Yan. Ito, si Emerson Rojas, may paihi na nagtitigas-tigasan. Kumpare ka raw, kaya hindi raw siya mapapatigil. Kita mo kung kanong katigas ang mukha, gagamitin pa kayo, sasangkalan pa ang pangalan nyo para si maging untouchable. Sir, ako'y hindi naniniwala na kayo'y bias. Hindi nyo pinoprotektahan kahit kumpare nyo, basta bawal. Yun nga ng leksyon tong si Emerson Rojas na to. Ayaw tumigil So, anyway, sa ating mga kababayan, andyan naman po yung number natin sa baba. Pwede po kayo mag-text message yan o mag-comment, mag-send ng message sa ating Facebook yung sa inyong mga hinaing, inyong mga reklamo para nalalaman at natatawagan ng pansin. Katulad nga sabi nga sa ating intro, kapag maganda ang ginagawa, maayos, papalakpakan natin yan. Ibigyan natin ng kredito. Walang problema doon. Pero kapag puro katiwalian, puro kalokohan, puro kasablayan, dapat medyo punahin natin at bigyan ng manawagan tayo, baka sakali makinig. Pero kung hindi naman makikinig, edi sige, patuloy na lang natin papanawagan, tingnan natin ang tigas ng mukha. Yan lang naman ang magagawa po natin bilang kakampi ng mamayan, kakampi ng taong bayan. Ang isusulong natin ay ang kapakanan ng bawat mamayan, ang kanilang kabutihan, kagagaling, at siyempre, yung kanilang kaunlaran na kaligtasan. Hindi tayo bias such a way na ang pinapanigan natin ay yung tiwali, mali, supply, lalo na yung corrupt. Yan tatandaan po natin lagi sa programang Point of View. Yung lingkod, si RJ Alacdan Salgado, at syempre, doon sa ating himpilan ng DCSB at ang ating pahayagang serbisyo balita. Hindi po natin tinotolerate ang anumang katiwalian sa gobyerno, ang anumang korupsyon sa pamahalaan, ang pang-abuso sa ating mamayan. Lagi po tayong nasa panig ng tama, maayos, wasto, at siyempre, ang inuuna ay kapakanan ng mamamayan. Kaya sa lahat, sana masuportahan niyo po ang ating programa. I-like niyo po, i-share niyo sa inyong mga kaibigan, mag-follow na rin po kayo sa ating mga pages, ang Point of View, ang Serbisyo Balita, DCSB, CNN. Sana i-follow nyo para updated po kayo sa tuwing meron tayong mga updates o mga programa tulad nito. At nandyan rin po yung ating telephone number, cellphone number natin kung saan pwede kayo mag-text. Text kayo kapag meron kayong mga
nais ipanawagan. Meron kayo nais na maayos dyan sa inyong mga lugar. Ayan. May napupunan kayong kakaibang mga nilalang. Ayan. Hindi yung mga alien na. Ibig sabihin, yung mga yung mga bebenta ng illegal. Pwede nyo pong i-text sa akin at ipaalam nyo sa akin at ipararating natin sa pinaupulan. Kaya medyo nangangamba na kayo makilala, ma-vulgar ang identity nyo. Ipagbigay nyo alam sa inyong lingkod. At dun sa mga, may mga napapansin na kakaiba sa bawat tanggapan, opisina ng pamahalaan, pag alam nyo rin sa atin para isa natin na mapanawagan. Ayan. So, sa lahat, maraming salamat po sa inyong panonood, sa inyong pagtangkilik ng programang Point of View. Po ang inyong lingkod, RJ Alacdal Salgado, bumabati sa inyong lahat ng isang maligaya, masagana, at ligtas na araw. Stay safe, be happy, and siyempre, God first. Saan napunta ang dangal ang mga bituin sa watawat nagduruga? Puso'y umiiyak habang lumulubog ang Pilipino. Yeah, di na kami pipikit sa bulag na sistema. Kada boto, kada luha may halagang problema. Bayan kong ape, ginawang negosyo. Bawat piso may kasamang konsensya sa ibinulsa ninyo. Nakadinig kami buwaya, huwag kang kampante. Bayan na tahimik na yung mag-aalab ng galit. Ang dugo ng bayan di mo na kayang lunukin. Sa liwanag ng masa, ikaw ang malulunod eh. Sa katahimikan maririnig ang sigaw ng bawat gutom at pagod. Buhay ay nagfiesta sa